sa mga motorcycle taxi. Oo. Ano na ba ang sitwasyon Ito ba yung nila? mga angkas-angkas? Oo, Okay, yung mga okay. ganyan. Ano na ba yung sitwasyon nila at ano na ba yung estado ng accreditation nila? 'Di ba? Bakit? Minsan kasi ang sinasabi mayroong mga hindi sila accredited na mga motorcycle taxi na pinalalabas. Oo. Pero actually, hindi ko alam kung may franchise. Alam ko wala pang franchise itong mga Yun ito lang. kaya hindi na monitor na Oo. maayos yung sitwasyon nila. Eto, makibalita tayo. Walang iba, kundi sa chairman na mismo tayo humingi ng update, partner. Okay. Kausapin natin ang chairman ng Motorcycle Taxi Community Philippines, si Sir Romeo Maglungsod. Sir Romeo, magandang umaga po. Doris at Robert sa Good Tandem ng morning. Bayan. Good morning, sir. Magandang umaga po Sir Robert at Ma'am Doris at sa mga giling yung taga-subaybay. Ayan nga sir, matanong ko na nga diretsa, yung pong estado ninyo sa LTFRB, yung mga motorcycle taxi, ano na ba talaga? Under what Wala na? pa rin po. Wala pa Ang rin? estado pa rin, wala pa rin. Dahil ang napag-usapan pa lang, nagpaplano pa lang sila na magkaroon ng authority to travel itong mga existing na 300,000 na motorcycle taxi. So, Riders. 300,000 na kolorum. Matatawag kayong kolorum, hindi ba? Pag wala pong prangkisa, talagang kolorum po kami. Pero pinapayagan kami under pilot study program. Yung pilot study program na yan, gaano katagal sir? At kumusta yung regulation nila sa inyo pagdating dyan? Importante yung regulation eh. Totoo. Ang pilot study po, nag-start 2019 pa. At ang regulasyon, wala naman talaga kaming regulasyon na pinangahawakan mula sa ahensya ng mga gobyerno dahil nga nagtuturoan pa sila kung sino pa talaga ang hahawak sa aming hanay. Yan. At kung walang batas, talagang walang gustong kumilos para i-regulate ito. Oo. Kasi partner, at the end of the Bakit day, ganun? kung lumalabas sila, Oo. under pilot study sila, at walang proper regulation at mga panuntunan para sa safety ng mga pasahero nila. At sila rin mismo, at sila safety mismo, nila. di ba? Oo. At pakinabang nilang mga nasa motorcycle taxi community, paano? Paano? Oo. Eh di kagulo kayo, kanya-kanyang diskarte? Hindi naman po, may mga maayos naman na application, meron silang mga ibinibigay na insurance sa pasahero, sa rider. Ang problema yung protection sa hanap buhay. Kagaya Yan. niyan, nagkakasilipan sa numero. Mm. Ang ano ko naman dyan, wala naman akong pakialam kung ilan ang numero niyan Dahil ako, basta mang rider, nagkakaroon ng hanap buhay, Oh. yun ang iniintindi ko. Hindi ko naman papakialaman yung bilang ng mga kumpanya dahil hindi ko naman po trabaho na pakialaman yan. Unang-una, dapat ang mag-regulate dyan at ang magbantay dyan, gobyerno, hindi po ako. Opo, Kaya nagtataka ako sa ibang mga nagsasabi, bakit hinahayaan namin? Natural, hahayaan namin kasi hanap buhay yan Walang At wala pong limitation. ghost rider dito sa amin. Oo. Walang limitation, Sir Romeo, na binigay sa inyo na per company, ganito lang dapat dahil Kaya nga. under pilot study kayo, walang ganun. Noong 2025 po, natapos na po yung pilot study program. Okay. Isinara na po nila yan. Mhm. Yun po yung may caping. Okay. Siyempre, ang mga kumpanya, marurunong yan, matatalino yan, may mga abogado yan. Oo. Nakitaan nila ng ng lapses yan. Tapos na pala yung pilot program. Ang caping naman nung pilot program lang. Mm. Dahil tinapos yun na, ibig sabihin, malaya na silang mag-hire na mag-hire. Oo, wala na. Yun ang ano nila, yun ang Oo. sarili nilang definition Oo. sa pagtatapos ng pilot study. Pero dahil napabayaan ng gobyerno, walang batas na nagkaroon ng paayuda, doon sila nagkaroon ng problema. Ayun lang. Hindi, wag muna tayo pumunta doon sa paayuda, partner. Yung sabi mo nga kanina, ang gulo-gulo. So, labo-labo. Tapos, pagka ganyan, ang pinaka-importante dyan, sabi mo nga, sir, ay yung hanap buhay naman kasi yan. Pero, kumbaga, ay nakikipagpatintero kayo kay kamatayan every time na kayo ay lumalabas dahil wala ngang panuntunan, wala kayong proteksyon. Oo, pwede sabihin sa inyo, sobra-sobra na kayo. Kaya nga. Bawal ka kasi hindi ka accredited doon sa unang pilot study. Hindi ka pwede kasi ganito. Hindi Yung tigil biglaan ka. na hindi mo alam kung ano yung policy. Correct. Biyahe lang kayo ng biyahe. Ang totoo, hindi lang naman kami nakikipagpatintero, pati yung sakay namin, pati yung pasahero. Walang batas Pag na-aksidente yan, kanina ang ahensya ng gobyerno lalapit yan. Yun yung mga patuloy ko nang sinasabi pa, simulat sa pool na nasa uma-attend ako sa iba't ibang hearing mula sa Kongreso hanggang sa Senado. Opo. Gawin ng batas yan dahil yan ay proteksyon ng rider, ng pasahero, ng kumpanya at ng gobyerno para talagang merong kaayusan.
Anong nakikita ninyo, sir? Bakit up until now ay hindi kayo ma-regulate at Yun na hindi nga. nila alam Oo. kung walang final say kung i-regulate ba kayo, papayagan ba yan, or back to zero? Hindi, bawal. Ang dati po kasi meron talagang kumukontra sa amin ng transportasyon eh. Dati, kumukontra sa amin ng tricycle, kumukontra sa amin ng taxi, kumukontra sa amin ng jeep. Pero later on, na ipakita naman kung ano yung benepisyo ng pagkakaroon ng ganitong alternatibong transportasyon, sila lang rin, pumayag na rin sila eventually. Pero ang sitwasyon ngayon, wala kami talagang malinaw na direksyon kung ito ba ay papasa o hindi. Ayan. Sabi ko nga, from 17 Congress, 18, 19, ngayon 20th Congress eh. Alam niyo po ba, ang MC Taxi pinag-uusapan lang pag marapit na mag-eleksyon? Oo. Sus Mario. Laging ganun. So, ang mangyayari, laging dead heat. Laging dulo. Tapos ang dahilan, mag-election na kasi wala nang pipirma, wala nang magpapasa ng ng mga ganitong uri ng batas. After Kaya election, ako, wala ulit. Oo. wala na, basura na po uli kasi re-refile na naman eh. Mag-aaral na naman uli. Mag-ausap-usap na naman. Sabi ko parang hindi yata kami natututo ng mga Lagi lang kami nag-aaral. Wala kaming pagkatuto. Walang definito. Ano ba? Isasara nyo ba? Correct. Hindi ba papayagan? Open-ended Kumbaga, once and for all ano na natin to? Tapusin na natin. Kung ayaw nyo, sige, di tignan natin. Sa inyo ilalagay yung 300,000 na rider. Hindi, tsaka yung mga pasahero nila, partner. yung pasahero. Ako in all, alam mo, kapag sumasakay ako dyan. Talaga? Oo, kasi nung una, kaya ako sumasakay, sinubukan ko lang kung gaano ka-safe. Oo. In all fairness, yung driver, pagsakay mo, nakaalalay agad sa'yo, tapos okay. napakamagalang magsalita, Oo. tapos pag tinignan mo, kapag nagbiyahe sila, sumusunod sa traffic rules, wala yung singit-singit. Oo. Yung Nakakatakot yun eh. in fairness, at least doon sa mga nasakyan ko, hindi lang isang daang beses. Talaga. O yun naman pala Mabilis maganda, pa. no? Maganda pala ang experience mo dyan, partner. So, kaya naman din ang mga pasahero ay dyan Nasa kanila, mura pa. Tapos Hindi ka pa mabilis. malilate. Mabilis. Oo. Kaya nga, hindi ko maintindihan din kung bakit inupuan. Hindi na nga lang inupuan yung kaso nila. Hinigaan. Dahil ayaw. At hindi lang hinigaan, partner. Ano ba? Nagkumot pa. Ano pa? Binuksan pa yung aircon para mahimbing ang tulog. Tinodo pa. Tinodo. Eto sila ngayon. Anong mangyayari sa amin? Kaya Parang nga. that's the question. Kasi importante pa rin na may protection yung driver at yung kanilang, lalo na yung kanilang pasahero. Pasahero, Dapat oo. may regulation. Oo, Kung pinapayagan na nga ngayon Kaya bakit nga. hindi nyo pa i-regulate? Bakit hindi nga ang gulo-gulo ng buhay nila? Oo. Sir, papaano ngayon? May crisis nga tayo. Ano po? Yung ibang mga kasamahan ninyo sa sektor ay nabigyan po ng ayuda, yung sinasabi nyo kanina. Kayo po ba ay may nang nakuha na ayuda? Or maski kahit konting tulong or kahit konting, ano ba ang promise? Pangako, natutulungan kayo? Ako naman po nakatanggap naman po ako. Nagpapasalamat po ako sa gobyerno at sa mga taxpayers dahil sa buwis nila. Nakatanggap yung sektor namin. At ginagawa naman ng DSWD lahat ng magagawa nila. Sa totoo magkakaroon uli ng payment ng payout sa susunod na linggo, magsisimula ng Lunes hanggang Biyernes sa iba't ibang mga kumpanya na sumama para magpasa ng mga pangalan ng mga rider. Pero yung mga rider natin, Sir Romeo, yung mga listahan ninyo, nabigyan na lahat, wala tayo naging Kumpleto problema? ba? Oo. Hindi pa namin talaga masasabi na walang magiging problema. Kasi noong mga last meeting sa DSWD, nagpasa na daw sila lahat. So, hindi ko pa rin sigurado kung yung ba lahat na yon o may tinatago pa rin sila. Kasi lahat nga sila takot Takot ma-penalty sila dahil nga lumagpas sila sa itinuturing na caping daw. Pero sabi ko nga, ang sabi naman ng gobyerno, tulungan lahat Di ipasa nyo lahat ng pangalan. Oo. Kasi kaso, natatakot na baka masilip. Di ba kung sinabi sa inyo, per company, 10 lang. Nagpasa ka ng 11, bakit sa'yo 12? Hanggang... Mas malaking problema yon. Oo. So ngayon, hindi mabibigyan yung pang 11 at pang 12. Correct, Di ba, sir? Ganun? Opo, ganun ang mangyayari. Pero ang alam ko ngayon, meron pa rin talagang hindi mabibigyan. Okay. Kasi nung last meeting sa DSWD, meron pa rin kumpanya na hindi pumunta para ipasa yung pangalan ng mga rider nila. Tama. So, At nakakalungkot na binigyan na sila ng DSWD ng pagkakataon na mabigyan ng tulong ang Yung rider nila. Pero meron talagang mga kumpanya na pabaya Hindi At sila dapat yan, yan ang nag-cooperate. mga pinapasara
Oo. So sa ganyang klaseng sitwasyon at meron pa tayong krisis, meron ba sa inyong sa hanay ninyo ay kumakalas na lang? Ayaw na bumiyahe, Oo ayaw nga. nang Kesa mahuli ako na mahuli, ang mahal pa. Oo, Tapos kaya yung nga. gas, ang mahal pa, wag na muna ako bumiyahe. Oo. Ang totoo, meron na po talagang mga tumitigil sa pagbiyahe. Particular yung mga part-timer. Dahil hindi na rin talaga nakakatulong sa kanila yung dagdag na kita. Dahil wala na pong kinikita. Mantakin mo sa taas ng gasolina at sa taas ng mga spare parts, talagang para ka na lang nag-pre-ride. Namamasyal ka na lang na may sakay ka na ibang tao sa motorsiklo mo. At sa taas ng temperatura. Ay, naku. Oo. At saka hindi Init. po pwedeng mamasyal-masyal lang tayo ngayon. Oo. Kailangan natin kumita ng kumita. Mhm. Oh, 'di ba? Sa mahal ng presyo ng bilihin ngayon. So paano po Sobrang ang mahal po. Opo. So sa ngayon, ano sa palagay ninyo, yung pwede pa ninyong gawin? Kasi parang lahat nagawa na ninyo, naghintay, nagmakaawa, lahat na eh. So ano po ang ating panawagan? Ang totoo, kahit ano naman, wala naman pong katagang sabi sa marunong umintindi. Kasi kahit anong sabihin ko po at patuloy kong pakiusap, panalangin, kung ang ano po, bingi po parang tuod wala po akong magagawa. Pero lagi ko lang ang hiling sana tuluyan ng masaligal itong uri ng hanap buhay nito. Dahil kung tutusin hindi naman dadami po yan kung hindi naman yan epektibo. Nagkataon lang na talagang ang politika sa Pilipinas napaka saya Pagka gustong magpa-grandstanding, andyan yung mga mukha Oo. Pero pagka tutulungan ka, parang hindi ka man lang matapik Pero nagpapasalamat po kami sa kagaya ni Congressman Rog, One Rider. Ipinasa nila nung 19th Congress yan Hindi lang umabot ng 28th Congress Nagpapasalamat din naman kami kay Senator J.B. Ejercito na palaging tumutulong sa amin ang problema, lagi lang inaabot sa kapos. Kasi talagang hindi napapansin ang motorcycle taxi. Napapansin lang siya pagka may problema na. Pero pagka yung smooth pa at humihingi pa ng tulong, ayaw tulungan Nagtataka ako Okay. Ngayon, umiingay na naman ng namin, ng uri ng transportasyon namin dahil sa ayuda. Dahil sa hindi lahat nagbigyan. Oo. Pero oo. kung tutusin kung smooth lang yan baka makalimutan na naman kami ang hanay namin. Importante kasi talaga may regulation, partner. At Totoo merong naman. agency na titingin Oo. at titimon sa kanila para alam nila kung ano yung gagawin nila. Otherwise, Hanggang saan sila. labo-labo. Tsaka talo sila kung ganyan na malabo pa sa patis ang regulasyon. Tsaka diba, wala silang franchise, pinapayagan naman sila. Hindi naman sila inuhuli dahil binigyan sila ng pagkakataong bumiyahe. Kung binigyan mo na ng pagkakataong bumiyahe, bakit hindi nyo pa i-regulate? Bakit hindi ituloy-tuloy? Ito doon yun na. Oo. So hintayin daw ulit nila Sir Romeo yung 2028. Ako, wag naman. Bago sila mapag-usapan na naman. Pero may Titignan muna latest. kung sino yata yung malakas ang kartada Meron ba kayong Sir Romeo, meron ba kayong huling pakikipag-usap, let's say with LTFRB, para dito sa policy na to kung kailan nila paplantsahin ninyo? Kami po nung last hearing sa Senado, sa protect hearing ni Senator Win Gatchalian, nagbigay na sila ng polisiya na magkaroon daw ng authority to travel. So yun naman, ang inihiling ko sa bawat isa sa amin na rider, ibigay yung bawat prangkisa o yung authority to travel sa bawat isa. Huwag ibigay sa kumpanya. Kasi pag binigay sa kumpanya, baka magkaroon lang kami ng employee-employer relationship at ayaw namin yun. Ang gusto namin talaga, kami ang boss ng namin, ng trabaho namin. Kami may prangkisa, ibigay sa amin, kami pipili kung anong kumpanya ang gusto namin pagservisyohan dahil sila ang mag-offer sa amin ng kung anong magandang benepisyo. Meron ba silang insurance? Meron ba silang tulong? Meron ba silang mga kung ano-anong mga bagay na pwede namin pakinabangan habang kami naglilingkod sa aming pasahero at saka sa kumpanya nila. Yun ang gusto naming maabot na malaya kami kasi wala naman kaming hinihingi sa kanila ng benepisyo Wala naman kaming SSS, wala naman kaming pag-ibig, wala naman kaming PhilHealth. So sariling kayod namin to kaya nga kami, umi-extend kami ng oras, umahaba kami sa normal na paghahanap buhay. Dahil ito yung uri ng pagnenegosyo na rin namin. Yun ang uri ng setup nitong MC Taxi.
Oo. Pero ano naman, ay sorry partner, Go, tapusin partner. ko to. Ano naman ang garantiya ng publiko na magiging maayos din kayo? Kahit Oo. wala pang final regulation. Correct. Ang totoo po ang MC Taxi po ay isang uri ng serbisyo publiko. At alam naman po ng mga hanay namin na ito ay isang uri ng paglilingkod sa kapwa-tao. Ngayon, kung meron man sa hanay namin na sumasablay o gumagawa ng bagay na hindi naman sa kanila itinuturo ng mga kumpanya, ito naman ay talagang dapat managot at alisin sa hanay namin. Dahil talaga nakakahiya Mantakin mo, wala naman sinabi kayong mambastos. Bastos kayo sa pasahero. Wala naman sinabi na, wala naman itinuro sa inyo na maging, bargas kayo. Pero bargas kayo sa mga, kumbaga parang, kahit anong turo ng kumpanya, kung walang yung rider, dapat yan talaga inaalis sa hanay na ito. Para ang manatili dito, yun talagang willing at gustong maglingkod ng masaya sa puso nila. Yung Hindi maayos. yung dahil napipilitan dahil sa kita lang. Tsaka partner, minsan kasi, di ba, Sir Romeo, binibigyan sila ng cap. Sabihin na natin per company 10. Okay. Pero may isa doon minsan kahit na narehistro, hindi na babiyahe. Tinamad ng bumiyahe. Totoo. Sayang naman yung spot slot niya, na yun, slot niya. Di punuan mo ng isa. Tapos biglang, hindi, biyahe na nga ulit ako. Ganon yung nangyayari. So, dapat siya mga ganyang issue na re-resolve para hindi naiipit kung ano ang dapat gawin sa mga polisiya. Plus, health benefits Yun, ng mga rider din natin. Importante dahil expose sila. Tsaka dalawa lang ang gulong nila. Di ba? Balance ang pinag-uusapan natin dyan. Kaya nga sabi ko, nakikipagpatintero kay kamatayan di ba? Paglabas mo. Sa oras na lumabas at bumiyahe sila. Pero yun na nga. Ang nakakalungkot lang po sa amin, sa hanay namin, meron ng mga naging PWD. Meron naputulan ng paa, naputulan ng balikat, Pero after nun, tanggal na sila sa ganitong hanap buhay. So ano yung protection din na makukuha ng mga kapwa ko rider? Correct. Pero pag-usapan natin yung pasahero, Sir Romeo. Kumusta yung mga pasahero ngayon? Lagi bang may booking kayo? Or dahil nagmahal, wala muna nag-ride sa inyo? Nabawasan? Ang totoo po, nabawasan naman na talaga. Dahil nga sa kahit paano, mataas pa rin naman kami kumpara sa pampublikong transportasyon. Kaya pinagkaiba lang naman kasi ng MC Taxi sa pampublikong transportasyon, ito ay door-to-door kami. Door-to-door kami. Kung regular ka sumasakay sa public transport, sasakay ka ng 3 beses. Sa amin, kung saan ka sumakay at ibababa ka dun sa destinasyon na gusto mo. Yun ang conveniente sa aming alternatibong transportasyon. Point to point. Correct. Kahit Point to point po kami. Kumpara mo sa public transportation, pupunta ka pa ron sa terminal bago ka makasakay. Kami po, paglabas mo ng pinto, sasakay ka namin. Dadaling ka namin sa destination na gusto mo. Di ba? Tsaka, at pag maliliit yung mga iskinita, kayang Oo ipasok. nga. Kung saan-saan pwede dumaan. Iskinita. Ano yun, sir? Humina naman po talaga na. Dahil nga talaga, marami na rin pong hindi bumabiyahe. Okay. Hindi na rin nila kayang isa palaran kung uri ng hanap buhay na. Sir, maraming salamat po sa inyong oras. Actually, tinatawagan namin ngayon ng LTFRB. Ang sabi po ni ASEC Bigor, may meeting daw sila bukas, isasalang natin ulit. So, para maipaliwanag yung sitwasyon ng ating mga kasamahan dyan sa motorcycle taxi. For the meantime, sir, maraming salamat. Thank you po, Sir Romeo. Maraming salamat po, Ka Robert at Ma'am Doris, at sa patuloy niyong bibigay sa amin ng pagkakataon na marinig sa inyo po. Ayun. Okay. Thank Maraming you. salamat, Si Sir Romeo Maglungsod, at Chairman ng Motorcycle Taxi Community Philippines.